Peace be with you. I'm Brother Jack. I'm Mark. I'm Fernan and this is Usapang Tinapay. Magandang gabi mga Hello! katinapay. Ayun naman ulit. Yes, welcome po ulit sa isa na namang episode ng Usapang Tinapay. Ngayon pong darating na linggo, tayo po ay nasa ikalimang linggo sa karaniwang panahon. At Bro Mark, pwede ba pakilatag muna sa amin kung ano yung mensahe ng ating unang pagbasa? Okay, so yung ating unang pagbasa ay mula kay Isaiah 58, 7-10. Okay. No? So, dito, pinapakita na yung ating Panginoon, tinuturuan tayo. No? Tinuturuan tayo kung paano ba, ano ba yung kailangan nating gawin sa mga taong nakakasama natin, no? Sa mga taong nakikita natin araw-araw, no? Mga nakakasalamuhan natin, no? Kung paano ba natin sila matutulungan, no? Kasi sinabi dito, kailangan daw pakainin daw natin yung mga nagugutom. Okay. Damitan yung mga nakahubad, no? Nabanggit nga dito Ayan. sa nabasa ko yun. Pagbibihi sa mga walang maisuot daw, sabi. At yun, yung wag daw natin tatalikuran yung ating mga kamag-anak. No? Okay bro, yung ano ba dito, yung sinabing mga kapatid nating nagugutom, hubad, in a literal sense lang ba yan bro? Para sa akin bro, hindi naman ibig sabihin na nagugutom ay sila maghahanap pa ng gutom tapos papakainin mo sila. Pwede, Oo. maghahanap pa ng ano. Pero ang pwede rin na ibig sabihin nito ay kung sino ba yung nangangailangan. Halimbawa, itong kapatid natin na to, nangangailangan siya, may kailangan siya sa atin na ano, halimbawa, hindi naman pera hinahanap niya, kailangan niya ng tulong. Kailangan niya ng manpower Yung, na manpower. yung mga ganun, no? Ibig sabihin, pag merong may kailangan ng tulong, kailangan nating tumulong. Okay. No? Especially pag nakita mo talagang hirap na hirap yung kaibigan o yung kapatid natin. No? So, napaka-importante po na nagagawa natin itong mga to kasi pag nagawa natin itong mga to, may pangako ang ating Panginoon. No? Nandun din sa may reading na yun, na sabi, pag daw tayo, ayun, nagpakain ng mga gutom, nagbihis ng mga nakahubad. Yun nga, yung pagtulong sa mga nangangailangan o yung wag daw talikuran yung ating mga kamag-anak. Ang pangako ng Panginoon ay pagagalingin niya raw yung ating mga sakit, Yan. no? Yung ating mga sugat, no? At marami pang pangako ang Panginoon na talaga namang alam natin na ibibigay niya pag ginawa Yes. natin tong mga to. Siyempre No, si kasi- Lord yan eh. Oo, kasi siyempre gumagawa ka ng mabuti ang ating Panginoon. Hindi niya hayaang walang mangyaring mabuti din sa'yo. No? Although Kasi, hindi ka naman kumikilos dahil alam mong may reward ka. oo diba? naman, siyempre. Ang ibig lang sabihin, siguradong may reward ka. Oo, diba? kasi tumutulong tayo. Kita-kita dito, Brother Mark, na Brother Fernando, no? Na talagang yung pagtulong, no? Tsaka napaka-specific yung sinabi ni Propeta Isaias, yung sa mga walang damit, yung mga ubad. Wala mo sinabi dito yung mga magagaling na tagres, nakabako. So, ibig sabihin talaga, yung nangangailangan. Sobrang lutang na lutang yung yung pinapahayag ni Propeta Isaiah. Okay. Tsaka ina-emphasize dito na pag ikaw talaga tumulong, hindi ka papabayaan ng Panginoon. Yes, tama. Kasi tayo naman lahat, di ba, may mga pinagdadaanan, no? May mga sarili din tayong problema, wala din tayong perang maibibigay, no? Pero ang sabi ng Panginoon, ikaw, kahit ikaw namumroblema ka, wala ka rin maibigay. Pero hanggat kaya mong tumulong ka. Kasi yun yung sinasabing pagbibigay mo ng sarili mo. Kakalimutan mo yung sarili mo, makatulong lang sa iba. Yes. No? Hindi yung tutulong ka lang pag, sige, marami naman ako dito eh. Oo, no? No? Dahil sobra Oo, lang. Sobra lang, kaya ka makakatulong. So, tinuturuan tayo ng ating Panginoon na kahit anong paman ang sitwasyon natin sa buhay, mahirap ka, mayaman ka, may pinagdadaan ka man o wala, kailangan nating tumulong. At, yun, yung panahon na talagang hirap na hirap ka, pero tumutulong ka pa rin, mas mabiyaya yun. Tama. Minsan nga sinasabi natin yung mga gawain natin sa community, no? Kasi siyempre may mga problema tayo sa pamilya.
pero tuloy pa rin yung service natin. No? Nakikita ng Panginoon na tayo, kahit na alam natin sa sarili natin na mahirap, pero tinutuloy natin yung mga gawain natin para sa ating Panginoon, para sa ating mga kapatid. Kitang-kita niya yung mga effort natin, yung mga sacrifice natin. Oo. Kasi, syempre, pwede namang magpahinga na lang tayo Yes. sa bahay, pwede namang matulog na lang, pero ang sabi ng ating Panginoon, ayun, sige, tumulong kayo at ako bahala sa mga iniisip nyo, sa mga worries nyo. At yun nga, pagagalingin niya nga doon yung mga sakit, pagagaanin yung mga dalahin natin. In-connect din bro nung last week na topic natin, no, yung Beatitudes. Oo. Di ba yung mga pinagpala? So ngayon naman, pagpapalain yung mga yung mga nagbibigay tulong, yung mga nag-aabot or nagbibigay. Especially nga yung mga talagang Parang ano yung nahihirapan. sinasabi na yung ano yun? Solusyonan mo yung problema ng kapatid mo, si Lord yung solusyon sa problema mo, di ba? Amen. So, hindi ka na problema, no? Mm-mm. Parang bigla, dahil tumutulong ka, biglang wala ka na agad problema. Oo. Ang galing talaga ni Lord. Masyado siyang talagang pinapakita niya sa atin na na kung gagawa ka ng mabuti, huwag kang mag-alala. Oo. Ako bahala sa iyo. Oo, Mga ganun. Bakit ka? Tsaka sinasabi niya doon na hindi mo kailangan yung pag may nakakakita lang, doon ka lang Oo, tutulong. no? Tsaka yun, lagi in-emphasize din dito sa ating binasa, sa ating pagbasa sa Isaias, na tayo ay gagawin talagang ilaw ng ating Panginoon. No? Kumbaga, magniningning tayo dahil tumutulong tayo sa ibang tao. At yung pagningning na yon ay nagmula sa Kanya. Yes. Siya yung pinaghuhugutan natin, hindi yung sarili nating kakayanan. Kasi, ang hirap tumulong pag sarili mo lang aasahan mo kasi nga minsan wala ka sa mood o kaya may problema ka. Pero dahil humuhugot ka sa ating Panginoon, kaya mo magningning, kaya mong tumulong sa iba. Amen. Amen. Nice, galing. Praise God. Okay, so yun, ang ganda ng first reading natin. Galing. Kailangan talaga nating tumulong kahit tayo, hindi tayo perfect. No? Yes. Hindi tayo maayos ang kalagayan. Kailangan pa rin nating tumulong. So, ngayon naman, sa second reading, Brother Fernan, so ano ba yung nangyari sa second reading? Okay. So, yung second reading natin, ito yung unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto. Chapter 2, verses 1 to 5. So basically, ang pinapaliwanag dito ni Pablo, nung nagpunta siya dun sa Corinto, nung nangangaral siya dun sa mga tao, ine-explain niya na humarap siya, no, na ang dala ay karunungan na hindi galing sa kanya. Tapos, sinabi niya, kinakabahan siya, natatakot siya, at mahina siya na humaharap dun sa mga tao. Na ang purpose niya, na kaya ganun, no, para lalong ma-highlight yung kagalingan ng Panginoon sa buhay niya. Amen. Na nagawa niyang mangaral, nagawa niyang humarap sa mga tao sa kabila ng kahinaan niya. Na kahit siya'y kinakabahan, nakakapangaral siya. Kasi ang ipinapangaral niya lang naman, walang iba kundi yung pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus sa krus. Na siya naman syempre foundation ng ating pananampalataya bilang mga Kristiyano. Well, so sa madaling sabi mga kapatid, ang ibig sabihin dito ni Pablo, no? Huwag tayong matakot na maging saksi Amen. sa kagalingan ng ating Panginoon. Yes. Wala sa katayuan ng buhay, wala sa galing ng isip, Amen. hindi doon makikita yung liwanag ng Panginoon eh. Saan nakikita raw? So parang ibig sabihin ni Pablo, makikita yung liwanag ng Panginoon kung ikaw ay haharap ka bilang ikaw ay mahinang tao. No, ipapakita mo talaga na wag kayo sa akin mabilib, no? Yung mga sasabihin ko kung magagandahan kayo, hindi sa akin galing yun. Amen. No, ako ay isang ordinaryong tao lang. Mahina ako, may problema rin ako. Madilim ang aking buhay. Kagaya ba naman ni San Pablo? Sino pa ba naman ang isa sa pinakamadilim ang buhay ni San Pablo? Mantakin mo. Singapore. Persecutor ka ng mga ng mga Kristiyano. Pinapapatay pa. Tapos binago ka ng Panginoon, di ba? Dati ka mamamatay tao, ginawa ka ngayong tagapag-akay ng mga tao patungo sa liwanag. Nakulong ka, no?
nalagay sa alanganin yung buhay mo, alam mo, darating yung panahon, papatayin ka dahil sa pananampalataya mo. Pero siya, kahit na siya'y mahina, wala siyang kakayahan, no? Hindi siya natatakot na humarap sa mga tao. Although kinakabahan siya kasi alam niya, limitado siya. Pero ginawa niya pa rin. Kasi, syempre nga, kung ang katapangan ay galing sa Panginoon, kahit natatakot ka, gagawin mo pa rin kasi nagtitiwala ka. Brother Fernand, nabanggit mo nga, no, di ba si San Pablo daw, nabanggit din dito sa Bible, sa verse na to, na si Pablo day mahina noon, nangihina siya, natatakot. Saan kumukuha ba si San Pablo ng lakas ng loob para ipahayag yung mga salita ng ating Panginoon? Kasi dati, noong mga panahon talaga nila, after na umakyat ni Jesus sa langit, nakakatakot talagang maging Kristiyano. Kasi nga, pinapapatay eh. So, hindi maalis kay San Pablo na, dahil tao ka lang, nakakatakot yun. Puntakin mong araw-araw na tuwing ginagawa mo yan. Alam mo, pwede mong huling araw mo na yun. Pero syempre, dahil nga siya naniniwala sa Panginoon, doon siya humuhugot ng lakas. Amen. Jesus talaga. Kahit na mahirap lang siya kasi dati maganda buhay niya, di ba? Pinapasahod siya ng malaki. Dahil nga persecutor siya ng mga Kristiyano. Pero siya, kahit naghirap yung buhay niya, tumanda siya, no? Kasi yan, matanda na si San Pablo nung nakakulong, no? Wala na siyang ari-arian. Talagang mahirap yung buhay niya. Hindi siya natatakot, hindi siya nag-aalinlangan. Namuhay siya ayon sa kanyang pananampalataya. And for sure, no, ini-enjoy niya na lahat ng biyaya ng Panginoon na nakaredy sa kanya sa kalangitan. Kasi, nagawa niya ng maayos yung trabaho niya eh. Hindi siya natakot eh. Nangaral siya na taya buhay. Tayo bro. Tayong tatlo, di ba? Yung panahon dati. Sino sa atin ang pwede nating sabihin na tayo kagaya ni Pablo na hindi man lang mag-aalangan? Pag alam mo, halimbawa, naalala niyo yung pare, yung nag-joke na na yun ang umpisal sa kanya pumatay daw dahil naniniwala sa Diyos. O di ba sabi dun sa pare, ikaw father, naniniwala ako sa Diyos. Ano sabi niya? Trip na lang daw. Well, sa totoo lang mga kapatid, di ba? Yung panahon na yun, kaya siya napaka-inspiring. Bukod sa totoo ang Diyos sa kanyang mga pangako. Dahil nakita doon yung kahinaan ni Pablo, pero ginawa niya pa rin dahil umaasa sa Panginoon. So nakita yung liwanag ng Diyos sa buhay niya. Yung kadiliman ni Pablo, naging liwanag para sa mga tao. No? Dahil sa Panginoon, ang Panginoon lang ang pwedeng gumawa nun. Yung kahinaan natin, Diyos lang ang pwedeng gumawa nun para maging kalakasan natin. Yung takot natin, doon natin maipapakita na totoong matapang tayo. Kasi, maipapakita mo lang ang tapang mo kapag natatakot ka. Di ba? Kaya, siguro, ang gustong ipakita ni Pablo sa atin mga kapatid, maging saksi tayo. No? Wag nating itago si Lord. No? I-share natin siya. Pero grabe yung yung naging pagbabago talaga kay St. Paul kasi kilala ko to si St. Paul biglang matalinong tao, naipagdebate, no? Kumbaga sanay talaga siyang sanay siyang humarap sa mga tao kasi leader nga siya. Pero ipinakita niya na mahina siya at ang magpapalakas sa kanya ay ang ating Panginoon. No? Ganun siya katindi humugot sa ating Panginoon. Hindi niya sinasabing, matalino ko, kayang-kaya ko sabihin mga salita ng Panginoon. Sanay ako sa maraming tao. Sanay ako, pero doon, talagang ipinakita niya sa mga tao na itong lahat ng to ginagawa ko dahil sa ating Panginoon at para sa ating Panginoon. Tama. Amen. Okay mga kapatid. Ngayon naman, dako na ngayon tayo dun sa highlight nitong ating episode. Brother Jake, pakishare mo naman sa amin yung mensahe ng ating mabuting balita. Bro, no? So, kanina sa mga pinapaliwanag nyo sa unang pagbasa kay Brother Mark, sa ikalawang pagbasa na pinaliwanag mo, talagang, nakikita na natin yung pagtulong at diwan ng pagbibigay pag-asa sa kapwa-tao natin. Amen. So sa mabuting balita, ngayong linggong ito, ayon kay San Mateo, Kabanata 5, talata 13 hanggang 16, pinapahiwatig dito ni Jesus ang dalawang halimbawa.
ang asin at ang ilaw. Amen. Sinabi dito ni Jesus na ang asin ay nagbibigay alat sa isang pagkain. No? Pero kung ito daw wala nang pakinabang, siya na lang tatapak-tapakan daw ng mga tao. Amen. At itong ilaw na ito, na kung tatakpan mo siya at hindi mo papakinabangan at hindi mo siya ilalagay sa taas para magbigay liwanag, kung dito magagamit, kumbaga pundi ito, miski ito may liwanag. Ito yung sinasabi ni Jesus. Pero dito, sa ating pagninilayan, mga brothers, pinapaliwanag dito, o pinapakita dito ni Jesus na dapat tayo, o dapat ay bawat tao may purpose sa buhay. Amen. Halimbawa na lang ito asin. Ano ba ang silbi ng asin? Di ba ang asin ay nagbibigay alat, nagbibigay lasa sa pagkain. Ang ilaw, kung talagang ibinaba mo yan dito, halimbawa nakalampara, ang masasakop lang yung liwanag is itong parting area nila na yan. Pero kung ang ilaw ay tinaas mo yan, marami siyang masasakop na liwanag. So, sinasabi dito ni Jesus na bawat Pilipino o bawat tao, o sabihin natin tayong mga Pilipino, magbigay tayo ng purpose. Kung ano ba yung purpose sa buhay din natin. Lahat ng sangkatauhan may kanya-kanyang purpose yan. Bro, paano ba natin may ipapakita na tayo ay liwanag? Oo. Sinasabi ni Jesus nga dito sa liwanag nito, halimbawa ng liwanag, yung magbibigay impluwensya ka sa mga tao, magbibigay pag-asa ka sa mga taong nahihirapan. Yung liwanag na sinasabi ni Kristo, ang ilaw na sinasabi ni Kristo, parang nakakagulat liwanag na. Dati, kadiri mo nga. Ngayon, napunta ka na sa liwanag. So ngayon, Tempo. itong ilaw na to, ikaw yung magbibigay presensya sa tao na nangangailangan ng presensya ni Kristo. Amen. Hindi lang dapat na ikaw or tayo yung nakikinabang sa liwanag ni Kristo. Kailangan din natin ibahagi. Kung ano man yung liwanag na nakita natin, na pinapakita ng ating Panginoon, i-reflect din natin sa kapwa din natin. Amen. Tulad na sabi ko kanina, lahat tayo may purpose. Kung halimbawa, si Brother Mark ay may purpose sa buhay, at hindi din alam ni Mark kung ano yung purpose niya, kung bakit siya andi dito. Pero ipapakita ng ating Panginoon kay Mark na, Mark, ito ang purpose mo. Ayan, marami kang tutulungan ng mga kapwa mong palalakihan na magbibigay liwanag, pag-asa sa iyong trabaho, sa iyong pamilya. So, ganun ang binibigay ng ating Panginoon. Okay, bro. Kasi yung asin, pwedeng bro, ano ba yung ibig sabihin ng asin dyan sa pagbasa? Oo. Kasi sabi mo, pampalasa, ganyan. Pero Pampalasa. ano ba talaga yung asin? O tungkol lang ba talaga sa asin yung binasa na? Oo. Nabanggit ko kanina mga brothers, kasi magbibigay lasa siya. So ngayon, kung magiging parte ka ng buhay sa pamilya mo, kaopisina mo, sa mga boss, kapitbahay mo, kung yung, halimbawa, may mga kakilala tayo na hindi kakilalang Panginoon, patay ang pananampalataya, ikaw ang magbibigay lasa doon sa buhay ng kakilala mo na hindi pa kilala si Kristo. Yes. So, papakilala mo, for example, kapitbahay ko si Bro Fernan na hindi kakilala pa Panginoon. Bro, sa totoo lang, iba ang pagkilos ng ating Panginoon sa buhay ko. Gusto ko maparanas kay Brother Fernan kung paano gumalaw sa buhay namin, sa buhay ko ang Panginoon. So, yun ang pinapaliwanag ng ating mabuting balita, asin, ilaw. Kaya mga kapatid, tayo may mga purpose sa buhay. Kailangan din natin alamin kung ano ba talaga itong purpose natin sa buhay. Hindi lang basta tayo trabaho, pasok sa eskwela, inom dyan sa kanto, inom sa kabilang kanto, makikipag-away doon, dito, Hindi lang yan ang purpose mo mga kapatid. Alamin din natin na kaya tayo sinilang sa mundong ito dahil sa plano ng Diyos. Amen. At dahil may purpose nga ang ating Panginoon kung bakit tayo dito sa lupa. Amen. Saka yung asin, siya, di ba? Kasi nung panahon yan dati, walang ref. No? So yung asin, yun yung pinaka-preservative. Preservative. Ngayon, ako bilang nung nag-i-explain si Brother J, sabi ko, siguro, kung i-compare natin yung asin sa ating mga gawain, dapat maging rin tayo, taga-preserve, no? Ng pananampalataya ng ating mga kapatid, no? Sabihin, guys, sabi ni Brother J, kung may mga kapatid tayo nakita nating naghihina na sa pananampalataya, no? Tulungan natin ma-preserve yun or mas, mas palalimin
wag lang mawala Oo, yung pananampalataya na Tama ka, bro. mas pag-ilabi natin yung pananampalataya na yun. What? Amen. Ano tayo, our brother's keeper. Yun, tama. Tagapag-alaga tayo ng mga kapatid natin. Tsaka ang ganda talaga ng halimbawa natin, Panginoon. Imaginein mo, asin at ilaw. Asin yan talaga yung dapat wag mawala sa Oo. isang pamamahay, sa Oo. buhay, no? Pati ilaw, talagang kailangan yan. Kaya talagang saktong-sakto yung halimbawa ni Jesus. Tsaka yung ilaw, di ba, nonsense siya pag may araw. Oo. No? Kasi, parang yung ilaw kasi, para sa akin yung ibig sabihin nun, dapat hindi tayo masyadong affected ng, halimbawa, nagiinom sila, magiinom na rin tayo. Yung gano'n, hindi tayo magpapadala sa mga masamang nangyayari sa paligid natin kasi nga, kailangan ma-highlight tayo. You know? Kailangan, kung ginagawa nila kung ginagawa ng iba yung mga hindi magagandang gawain, kailangan humiwalay tayo. At dahil madilim na yung ginagawa ng iba, kailangan maging ilaw tayo at makita nila na ang Panginoon ang pinaguhugot natin ng ilaw. No? At kailangan ang ma-highlight, syempre, hindi yung ilaw tayo o asin tayo. Kailangan yung Panginoon pa din. No? Kasi napaka-importante na lagi nating isipin na tayo yung mga instrumento lamang Yes. at ginagamit lang tayo ng Panginoon. Kasi ang mangyayari nun, pag tayo yung, ay, ang galing mo. Ay, ang galing mo sa ginawa mo. Ikaw naman mo. yung ulo mo lubon-lubon naman. Ang tendency niyan, syempre, yayabang ka. Pero kung lahat ng mga pinupuri ka, kailangan Mas purihin siya. mas purihin ng Yes. Panginoon. Hindi po ako yung ating Panginoon po. Praise God. Siya ang tunay na liwanag. Yung napansin ko nga kanina yung sinabi mo, di ba? Walang silbi yung kandila pagka tanghaling tapat. Oo, Halimbawa, no? kasi maliwanag na maliwanag. Kumbaga, ang isa ring mensahe nung ano na yun, bakit inilagay yung ilawan sa dilim? Siyempre, ang sasadyain natin, yung mga kapatid natin na nasa kadiliman. Yun. Amen. Praise God. Siyempre, yung mga kapatid natin na mabubuti na yung ginagawa, Okay na. Okay na sila. okay na sila eh. Nasa liwanag Ipapreserve na lang. na. Ipapreserve na lang. O sino ngayon yung para kanino yung ilaw, di ba? Mm. Nasa kadiliman. Yes. Kaya yung mga kapatid natin na kinalimutan na natin, yung mga tropa natin na tinalikuran na natin, kasi gusto natin na humarap sa Panginoon, no? Kung sila yung nasa kadiliman pa. So, syempre mga kapatid, kailangan maging ilaw ka para sa kanila. Hindi naman sila yung tinalikuran mo, yung maling gawain eh. Tama. Huwag nating kalimutan yung mga kaibigan natin. Amen. Yung mga dati nating kasama, huwag nating lalong-lalo na yung pamilya natin, huwag nating kakalimutan. Yes, yes. Dapat yung muna. Kaya nga ginawa ni Lord na kandila para sa kanila, di ba? Tsaka sinasabi nga din dito sa ni San Mateo na dapat yung liwanag, hindi lang yung hawak mo lang, sarilihin mo, itaas mo. Yes. Oo. Itaas mo. Kumbaga kung binaba mo yan, syempre, parang ikaw yung Ikaw titingalain. lang. Ikaw lang talaga. Pero kung tinaas mo yan, di ba, maraming nakatingala, which is yung si Lord talaga yung tinitignan. Amen. Siya talaga yung magbibigay liwanag sa ating lahat. Amen. It's all about Jesus nga. Yes. Amen. Praise God. Nice, Liwanag. bro. Please, liwanag ang buhay. Okay, ngayon naman, Yes. mga kapatid, ito naman ngayon yung isa sa mga mahalagang parte ng ating podcast. Brother J, pakibigay mo naman sa amin yung connection ng tatlong reading natin. Oo, Bro Fernan. So, lutang na lutang talaga dito, bro, yung pagbibigay ng liwanag, pag-asa, tulong sa mga kapwa. Tulad na sabi ko kanina, in connect sa last week na discussion, topic natin, yung Beatitudes. Di ba ang sabi nung last week, pinagpala yung mga dukha, pinagpala yung mga nagdadalamhati. Yes. Pero dito sa reading na to, ang pagpapalain naman, yung mga nagbibigay tulong, yung nagbibigay liwanag, nagbibigay pag-asa sa mga taong sinabi nung last week na yun, sa mga Amen. dukha, yung mga walang baro, yung mga nagdadalamhati. No? So ngayon, ang pagpapala, tulad na nabanggit mo kanina, Brother Fernan, na ang pagpapala, naka-reserve na yan sa langit eh. Ang pagpapala, wala dito sa lupa. Meron, oo, pero yung malaking pagpapala ay nasa langit. Tunay na biyaya. Tunay na biyaya, Doon oo. talaga. So, ngayon, in connect sa mga binasa natin, mga kapatid, sinasabi dito na dapat tayo ay magbigay tulong sa mga nangangailangan. Hindi ito by material, hindi ito sa pinansyal, no? Hindi
to sa mga damit or pagkain, is ito'y magbibigay yung laki ng pananampalataya ng tao is yung ikaw yung mag-maintain ng pananampalataya nila. Amen. Lalo sa mga taong nahihirapan, may mga problema. Mhm. O kasi sinasabi nga dito sa mga binasa natin na aandyan ng Panginoon. No? Kung ano yung ginawa mo sa kapwa, siyang doble ibabalik sa iyo ng ating Panginoon. O kasi ang ating Panginoon, malapit yan sa mahihirap, Amen. sa mga dukha, at yung mga naghahapis. Mm-mm. Diyan talaga malapit ang ating Panginoon. Kaya ngayon, ang tinuturo sa atin ng ating Panginoon na ikaw magbigay impluwensya sa mga taong nangangailangan, ikaw yung magbibigay liwanag sa mga taong nawawalan ng pag-asa. Kasi sa mga panahon ngayon, no, pagpasok pala ng taon na to, ang dami ng mga negative na nangyayari, mga brothers, no. Mabalitaan din natin, mga krimen, di ba? May mga, basta madami, mga in-relate pa sa mga issue last year na dala-dala pa rin natin ngayong taong na to. Kaya tayo ang magbibigay liwanag na ang dyan ng Panginoon, siya ang pupurihin din natin sa lahat ng mga pighati natin, sa lahat ng mga pagkukulang din natin sa buhay na andyan ng Panginoon, nagpapalakas sa iyo ng pananampalataya mo. No? Kaya sa mga kakilala natin, sa mga kapatid natin, sa mga kaibigan, mga tropa, tayo yung kailangan para magbigay liwanag, magbukas ng kanilang pag-iisip kung sino ba talaga si Kristo sa buhay din nila. Tayo magbibigay pag-asa sa mga nangangailangan. Amen. Nice. Praise God. Sabi yung connection na yun. Praise God. So ayun mga kapatid, no. So nahimay-himay na natin Amen. yung mga Praise readings God. din Praise natin. So para kay Brother Mark, para sa iyo bro, so paano mo siya ma-apply sa buhay o sa service mo, Brother Mark? Okay, so, ayun. Kung gusto nating maging maayos ang buhay natin, kung gusto nating lumakas, Oo. kung gusto nating gumaling mula sa ating mga sakit, kung gusto nating maging maayos, maginhawa yung buhay natin, Mhm. mag-serve tayo sa mga nangangailangan. Amen. No? Kasi sabi nga ng ating Panginoon dun sa ating binasa sa Isaias, pangako yung sinabi niya, pagagalingin ko kayo Mhm. kung tutulong kayo. Basta tumulong kayo sa mga walang makain, Yes. sa mga walang matirahan, sa mga kamag-anak nyo, no? Sa mga at kung sino man yung nangangailangan. No? So, kaya pala, no? Kasi marami akong kilalang mga titos and titas natin na, mga successful talaga. No? Mm. Kasi, isipin ko, ang gara ng mga to, no? Marami talaga silang, kung titignan mo sila, dami nilang bahay, dami nilang sakyan. Bakla ko yun, Oo. Pero, alam mong, kahit gano'n sila, nagsiserve sila, at Mhm. linggo-linggo ho silang makikita kasi nga, alam nila yung dapat gawin, no? Para maging maayos yung buhay. Hindi lang ng buhay nila, kundi ng buong pamilya. No? So, tayo, na-inspire tayo doon. Kasi sila yung mga proof na yung pangako ng Panginoon ay natutupad. Yes. No? Amen. Mag-serve tayo, tumulong tayo. Mhm. Kailangan natin gawin yung mga pinapagawa ng Panginoon sa atin. Kahit mahirap, kahit nahirapan tayo, kahit wala tayong resources, basta maging present tayo. At kung may resources, gamitin mo yon para ipang-serve, no? Para Yan. makatulong, para Yes, tama. ipakalat yung balita, yung mabuting balita sa ating mga kapatid, no? Mhm. At hintayin natin yung pangako ng Panginoon, no? Mhm. At tayong lahat very excited doon. Kasi wala tayong ibang patutunguhan kundi ganong klase ng buhay Yes. na buhay na alam nating binigyan ng Panginoon kasi naglilingkod tayo sa Kanya. Amen. Dahil tumulong tayo sa mga nangangailangan, nagpakain tayo sa mga nagugutom, Yes. nagdamit sa mga walang maisuot, no? At syempre, yun nga, kailangan hindi lang tayo laging sarili lang yung iniisip. Hindi hanggang dasal lang tayo, Mhm. hindi hanggang simba lang tayo. Kasi yung mga yun, tayo yung nag-gain dun eh. Papasok yun eh. Papasok yun, tayo nag-gain dun. Kasi kinakausap natin yung ating Panginoon. Pero ang mas gusto ng ating Panginoon,
yung nagigain natin na yun, mailabas natin. Gumawa tayo ng aksyon. Para sa lahat, no? Yes. Yun. Kasi, ang hirap nung ang pananampalataya mo ay walang gawa. Sabi nga, faith without work is dead. So, kailangan natin gawin yung mga pinapagawa ng ating Panginoon. Amen. At ma-experience yung kanyang mga pangako. No, kasi, ewan ko lang, pero eto, we are doing our best. Mahirap yung ginagawa natin. Oo. No, mahirap yung linggo-linggo. May iba't iba tayong pinupuntahan. Kahit wala naman tayong budget. No? Pero kung iisipin mo nga naman, no? Lagi tayong present. Yes. Binibigay talaga ng Panginoon yung mga pangangailangan natin. Kasi kung titignan mo, ilang kapatid na natin yung dating walang mga sasakyan, meron na ngayon. Oo. Yung dati, isa yung sasakyan, ngayon dalawa na. Mga Oo. ganun, no? Dalawa na. Dalawa na. Yung dati, isa yung bahay. Ayun, dalawa na rin yung bahay. Mga ganun, no? Kasi nga, yun talaga, yung ganun magmahal yung ating Panginoon Amen. sa mga nagmamahal sa Kanya at nagsiserve sa Kanya. At nawa, ma-experience natin yung lahat kung di natin uunahin yung sarili natin Amen. at lagi nating susundin ang ating Panginoon na tumulong sa ibang nangangailangan, ibang kapatid, ibang tao nangangailangan. Amen. Ang galing nga, Brother Mark, no? Kasi nga, yung napulot ko sa iyo, bro, na yung lahat ng pagpapala ay naka Lord talaga. Amen. Oo. Pero sana nga, yung pagtulong natin sa kapwa, huwag naman yung, halimbawa, aabutan mo, tapos, Oo. may TV, Oo. di ba? Tapos ipopost, di ba? Mm. No? So, huwag naman sana gano'n na, kumbaga, syempre, pangniyabang mo na yung sarili mo. Oy, kamo nagbigay ako. Oo. Kaya siyempre, pinapakita pa yung kung magkano yung halaga ng ibibigay sa kung saan mang charity, sa simbahan. So, huwag naman sana po. Pero, dapat yung pagtulong talaga natin, yung taos sa puso. Amen. Hindi yung maraming CCTV, papakita mo na, oy, tinulungan ko yan, nagbigay ako dyan. Oy, pakain ako dyan. So, yun ang ayaw ng ating Panginoon. Amen. At tinuturo nga sa atin ng ating Panginoon na pag tumulong ka, hayaan mong Panginoon na lang yung makakita. Oo, tama. Hindi na kailangan makita pa ng ibang tao yung pagtulong mo. Hindi mo kailangan ipagmalaki yung pagtulong mo. Oo, tama ka dyan. Hayaan mong yung Panginoon yung magmalaki sa'yo Oo. pagdating sa langit. At hayaan mo siya yung mag-reward sa'yo. Kasi hindi mo naman kailangan ng papuri ng ibang tao. Kasi yung papuri ay para lamang sa atin. Amen. Okay, so yun. Nakapag-apply na ako. Bigay ko na kung paano natin ma-apply sa buhay yung ating mga binasa. So, ngayon naman, pakinggan natin si Brother Fernan. Okay. So sa akin naman, ang nakita kong practical application nito is wag tayong mga kapatid matakot mag-serve kay Lord kahit na punong-puno tayo ng kahinaan. Amen. Oo. Kahit tayo ay makasalanan. No? Amen. Kasi kagaya ng sinabi kanina, no, yung ating kadiliman, kayang gawin ng Panginoon na liwanag kagaya ng katanghalian. Yes. Eh sino lang ba makakagawa nun? Si Lord. So, kung nag-aalinlangan tayo na magpatotoo sa kagalingan ng Panginoon, dahil tayo mahina, dahil tayo makasalanan, mga kapatid, tandaan po natin na hindi mangyayari yon, wala kang ipapatotoo kung hindi naghimala ang Diyos sa buhay mo. Amen. Ano yung isi-share mo? Oo. Di ba? Paano ka magiging inspirasyon kung ang perfect ng buhay mo? Di ba? Paano? Paano ka magiging witness? Ano yung nasaksihan mo? Eh, simula pagkabata mo hanggang pagtanda mo, perfect yung buhay mo. Kung yun yung hinahanap natin mga kapatid, na sitwasyon sa buhay, never tayo magiging witness para sa ating Panginoon. Kasi nga, wala tayong nasaksihang kagalingan niya eh. Nadi-display lang ni Lord yung kanyang galing, yung kanyang kapangyarihan sa buhay natin kung isusuko natin sa Panginoon yung mga kahinaan natin. Kung tayo magiging mahina sa harap niya. Amen. Kung yung mga kasalanan natin, isusuko natin sa Panginoon. Amen. Amen. Doon, matatransform ni Lord yung dilim ng buhay natin para maging liwanag sa iba. Amen. Kasi ang essence ng liwanag na yun maging inspirasyon ka eh. Diba? Paano sila may inspire sa'yo kung hindi sila makaka-relate sa'yo? No? So mga kapatid, tandaan natin, magalak tayo sa mga paghihirap na dinadanas natin. Yes. Sa mga pagsubok na dinadanas Amen. natin. Praise God. At ipagpasalamat natin sa Panginoon na inamin natin yung mga kasalanan natin. Amen. Kasi by doing that, doon lang natin pinapapasok si Lord sa buhay natin. Yes. Kasi pag i-deny natin na makasalanan tayo,
hindi tayo magbabago. Di ba? Paano ka gagamutin kung hindi mo inaamin na may sakit ka? Di ba? So mga kapatid, ang bottom line nito, no, maging grateful tayo kahit nahihirapan tayo. Kasi Amen. sa ganung pagkakataon, may di-display natin yung kapangyarihan ng Diyos. Hindi yung galing natin. Tama. Amen. Amen. Yan. Okay, Brother J, Oo, ngayon bro. naman, Mhm. pakishare mo naman sa amin, paano ba mai-apply sa buhay mo to? Oo, sobrang nakaka-inspire yung application nyo ni Brother Mark. No? So sa akin bro, una, dapat alamin muna natin kung ano ba talaga yung purpose natin sa buhay. Amen. Oo. Alamin natin kung bakit ba tayo andi dito. So papaano, usapin natin ang Panginoon. O, kasi hindi natin malalaman kung ano ba talaga yung purpose natin dito sa buhay. Kasi kanya-kanya tayong buhay. Siyempre, may kanya-kanya tayong way, may kanya-kanya tayong purpose. Sabi ko nga, no? Tanungin natin ng Panginoon, Panginoon, ano ba talaga yung plano nyo? Panginoon, ano po ba ang purpose ko dito sa lupang ito? No? Tanda natin mga kapatid, kaya dito tayo sa lupang ito, mga brothers, hindi tayo mamumuhay sa sarili lang natin. Amen. Mamumuhay tayo para pagsilbihan natin Panginoon. Amen. At pagsilbihan ng kapwa. Yan. O yan talaga ang purpose natin sa buhay. Kanya-kanya tayo kung paano natin gagawin ito, Yeah. no, sa pagtulong sa kapwa. Yes. Pinaliwanag sa unang pagbasa na sabi ni Brother Mark na tulungan yung mga walang damit, yung mga nagugutom, yung mga mahihirap. No? Sobrang basic na pinaliwanag ni Propeta Isaiah sa unang pagbasa. No? Kaya, yun nga, ano ba talaga ang purpose ko sa buhay? So sa application ko sa buhay, mga brothers, hindi ko din alam kung anong purpose ko. Pero ginagawa ko yung naaayon sa ating Panginoon. Amen. Magugulat na lang ako na ang Panginoon andiyan dyan sa yung mga blessing na ibibigay sa akin, na pinagdadasal ko. Oo, pinagdadasal namin mag-asawa. Amen. So, bago ibigay ng ating Panginoon yung mga prayers natin, kailangan may gawin ka muna. Yun. Amen. Tama. Oo, kasi hindi naman instant yung hinihiling ko or hinihiling namin ng asawa ko. Kumbaga nga, parang daw yun parang ikaw daw ay nag-request or magpapadala sa ibang bansa. For example, ikaw ba nasa nasa Kuwait ka. Oo. Oo, ang dahil ng kawit sa Kuwait mo. Nasa Kuwait ka. Oo. Syempre, di ba ilang months, days, or weeks bago matanggap ng receiver? Syempre, ibabox muna yan. Mga gandang kahon. Ganun din ang Panginoon, magbigay ng regalo. Naka-box, naka-ribbon na pula. May sealed with kiss mark pa ni Jesus. No? Ganun magbigay ang ating Panginoon na hindi mo alam kung kailan darating. Yeah. Kaya syempre, kailangan mo muna gawin yung nakakapat sa ating Panginoon. No? Tulad ng sabi ko kanina, mga kapatid, na hindi ko din alam kung anong purpose ko sa buhay. Pero ginagawa ko yung gawain ng ating Panginoon na naaayon kay Lord. Amen. Simple lang, pagtulong sa kapwa. Amen. Kaya, yun nga mga kapatid, alamin natin kung ano yung purpose natin sa buhay. Hindi lang tayo nabubuhay sa pansarili lamang, kundi ang pagsisilbi sa ating Panginoon at pagsisilbi sa ating kapwa. Amen. 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 Maraming salamat mga Amen. kapatid. Yes, ang Thank you, ganda. thank you, thank you, mga Ganda bro. ng isa pa. Maraming salamat muli sa pagsama niyo sa amin sa isa na namang episode ng Usapang Tinapay. Yes. So mga kapatid, kung nagustuhan niyo po yung kwentuhan natin, kung may napulot po kayong aral, please like, share, and subscribe. At sa ganun, matulungan niyo naman kami na ikalat yung mabuting balita ng ating Panginoon. So yun, meron po diyang comment section sa baba. So kung ano yung gusto niyo yung message, kung ano yung mensahe sa inyo ng Panginoon, or shout out, pwede niyo pong i-lead dyan. And gusto ko lang po pala i-shout out si Brother Chris Castillo. Bro! Siyempre yung kanyang sister wife, Sister Hazel. Tsaka yung Hi, sis. yung pinagsaservan nilang parish, yung Santa Rita Quasay Parish. So hello po sa inyo. So masugid na manonood dyan si Hello po, Brother hello po. Chris. Nakatuwa yan si Brother Chris, talagang pinapanood tayo linggo-linggo. Amen. Yan. Brother Mark? Oo, kasi nung nakita ko si Chris, grabe si Chris, lay minister na, Wala yun. Oo, kasi ako, siguro someday nakikita ko rin yung sarili ko na magaganyan.
So, tingnan natin ang ating Panginoon kung kailan yan ibibigay. Amen. So, grabe, dami nating natututunan. Huwag unahin yung sarili. Tumulong sa mga nangangailangan, no? Tapos, maging ilaw, no? Para sa mga nasa Nasa kadiliman, no? At yung syempre, yung sinasabi ni Brother J, yung asin, no? Na pampalasa, pampapreserve ng ating pananampalataya, no? Yung ilaw na alam nating nagmumula sa ating Panginoon, Tama. no? Na hindi galing sa atin yung ilaw na yun, kundi sa Panginoon na tayo ginagamit lamang bilang inspiration. Praise God. Wag in short, it's all about Jesus, no? Yes. At napakabuti ng Panginoon kasi next week, syempre, panibagong For sure. episode na naman. Mga readings ulit, no? At grabe, isang taon na tayo, nakalipas na pero para sa akin parang bago Amen. pa rin yung ating mga natutunan. Praise God. At syempre, lagi po nating tatandaan Na ang tao ay hindi lamang sa tinapay na buhay. Kundi sa bawat salita ng Diyos. Bye!